na-experience mo na bang magpagawa sa mga goldsmith? Kayo ho, na-experience nyo ba yung ganyan? Wala ba kayong masamang karanasan sa mga ganyan? Pero hindi naman lahat ho hindi naman lahat po ng goldsmith, hindi naman lahat po ng tao. Tandaan natin, talagang may mga tao matitino at mababait sa kapwa. Tapat sa kapwa. Ano po. Pero meron ding maloko. Ito ang gusto kong i-share sa inyo dahil ito ay karanasan ng ating kabes. No? Tatanong kasi siya at nagtanong siya kung bakit daw ganon. Kasi ganito yung kwento niya, ang tanong niya. Yung scrap, mayroon daw siyang scrap kasi kung naputol daw yung hikaw niya, no? Tapos mayroon pa daw siya na necklace, ano ho. So, madaling sabi, scrap po yung mga gold niya. Dinala niya ngayon sa goldsmith, no? Dinala niya sa goldsmith. Ngayon, pagkakalam daw niya, yung dalawang item niya, yung scrap niya, at pagkakatanda niya, nasa 12 grams daw yon. Nasa 12 grams lahat. Kaso lang, ang pagkakamali lang niya, nung ibinigay niya sa gumagawa, sa mga smith po, na gumagawa ng jewelry, kasi nga gusto niya ipagawang sing-sing. Ano ho? Pagawa niya sing-sing. Para sa mister daw niya. No? Ngayon, yung pagkakamali niya, binigay lang niya, ganyan, tapos nagbigay ng maliit na papel, at pinag-usapan daw nila kung anong design ng gagawin. Ano po? Ngayon po, kaya ako gustong sasagutin ko siya dito sa channel ko para ma-aware na rin yung iba, para malaman na rin yung iba kung anong dapat yung gawin. Kung halimbawa po, dumating yung time na may mga jewelry kayo, may mga scrap gold kayo na gusto nyo ipagawa sa mga goldsmith, no? Ang gagawin nyo po, huwag nyo basta iwan, no? Kausapin nyo ng maayos. Halimbawa, yung scrap gold ninyo ay 18K. Sabihin nyo talaga na 18K to, o di kaya 14K. Ano ho? Para alam nila kung anong kilatis. Anong kilatis ng scrap na iniwan mo. Kasi siyempre, pag-usapan nyo kung anong gagawin doon. Ano ho? At huwag nyong kalimutan timbangin sa harapan niya. Timbangin. Ipatimbang mo para makita mo. Ayan po, yung timbang ng aking scrap gold ay ganyan, ganito. Ano ho? Para alam niya. Ngayon, sa gagawin nyo bubang sing-sing o pendant o ano man yung gagawin doon sa scrap gold. No? Tanungin nyo kung ilan po pwedeng mabawas doon sa, kasi hindi may iwasan talaga yan mababawasan ng konti yung gold ninyo dahil nandun din yung papakinisin, pakinisin ganyan. Pero hindi naman yung sobra mawalan po 4 grams. Hindi po ganun. Kasi yung kabes natin, nangyari sa kanya, yung 12 grams niya, naging 8 grams na lang. Nung pagbalik. No? Pagbalik. Wala na siya magagawa dahil nung inuwi niya, pag-uwi niya, nung naisipan niya sanla, pagdating ng time, doon na niya nalaman na 8 grams na lang pala yung jewelry pinagawa niya. Ano? At ito pang hindi maganda best, bumaba yung kilatis niya. No? Bumaba yung kilatis niya. Hindi na sa standard na 18K. Ganun po, no? Kasi alam niyo po ba, excuse lang po din sa mga matitino, may mga tao talaga walang ginagawa kundi makapanglabang. Ano ho? Kasi yung 18K niyo po, 18K, no? 75% ang gold content doon, yung 18K. Pag inaluwan kasi yan ng ibang metal, katulad ng silver, no? Mga tanso, yung copper po, ihalo doon. Yung 18K, hindi na magiging standard na 18K yun. Lalabnaw na po yun. No? Pagdating niya sa pony, o di kaya sa magkikilatis, na marunong, no? Alam na niya, yung alas mo na hindi man naging
alam na niya na 16K kasi may mga 16K po talaga. No? May mga 16K na jewelry talaga, yun yung ginawa na kasan 16K, lalagyan ng tatak na yung iba, mataas ang uri, kung anong uri ilalagay doon. Yung pala pagkilatis, yung pala 16K na talaga. Sa mga eksperto, alam nila yon kung anong kilatis na lang nung item, nung alahas ninyo. So, ibig sabihin, binawasan na yon. Bukod sa binawasan, hinaluan pa ng ibang metal. Ano ho? Kaya ingat po kayo kung magpapagawa kayo sa yung mga goldsmith na yan. Hanggat maaari yung kung hindi naman kayo nagpapadali, hanggat maaari, sabihin nyo, hintayin ko na lang. Kasi may alam ako dyan sa may bandang Santa Cruz. No? Nakalimutan ko na yung building na yun. Nakalimutan yung building na yun. Kung magpagawa ka ng sing-sing, pendant, o ano man doon, no? Kausapin ka ng maayos doon, tapos pwede mo siyang hintayin. Pagkatapos, yari na yung item, talagang tapat silang kausap dahil nag-try na kami mapagawa doon. Yes, sa iba na Santa Cruz, hindi na nakalimutan ko na yung building na yun dahil matagal na akong hindi nakabalik ng Maynila. Mga 3 years, 4 years na. No? Kalimutan ko lang din yung building na yan. Basta ba na Santa Cruz po yun. Pwede mong hintayin yung item. Pwede mong hintayin. Habang ginagawa, pwede mong hintayin. Kung may scrap gold ka, pwede mo yun ay paggawa. Pwede ka rin bumili sa kanila ng gold doon. Best. Yun na po ang gusto kong i-share sa inyo, best friend. Kung may mga katanungan pa kayo, gusto nyo mas malinawan, mag-comment lang po kayo. Best, no? Sasagutin ko dito kung ano yung mga tanong ninyo. Ano po? Sa mga napadaan sa aking channel, paki-subscribe po, paki-like and share na rin po itong video kong ito. At mayroon po akong FB page. Pwede nyo pong i-follow nyo ako doon. Best. Hanggang sa muli po, please subscribe and follow my page for more tips and guide. Bye-bye.